Magandang araw po sa inyong lahat mga kabansa. Ito po ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na bumabati ng sana naman ay ang ating mga kababayan sa Cebu at Negros at iba pang purok sa Kabisayaan at parte ng Mindanao ay naimasmasala sa epekto ng actually ano ho yung mari dyan parang ano parang ano ba tawag ko? Undoy. Ha? Alam nyo, meron na po daw sabi sa NDRRMC ay 114 na, 140 na ang patay with 127 others missing. So more or less po, baka umabot ng 300 dito dahil yung missing knock on wood, no? Ay buhay. Pero sa ganito pagkakataon baka umabot dito ang mga patay sa batay at sa 300. Saan meron? At 71 na po ang natala sa Cebu, baka umabot po na 100. At sa Negros ay meron pong 30 na baka umabot po na 70 ito. At meron pa pong mga iba sa Antique, Capiz, Iloilo, Bohol, Leyte at Southern Leyte. No? Wala pa po dito yung sa Surigao at Agusan del Sur. Ang naging problema po dito mga kabansa ay alam nyo, masasabi natin dahil takot ang mga tao kay Duterte noon pagdating sa ganitong kalagayan nagko-cooperate ang mga tao at voluntaryo makikisama sa mga local government at saka mga uniform personnel para sila'y madala sa mga evacuation center. Pero yung po ba sana ang naging solusyon dito? Dahil iba po itong nangyari sa Cebu at Negros. Bigyan na kita ng mga suggestion. Panahon po ni Duterte, 2 to 3 days, punong-puno na po ang mga evacuation centers. Dahil buhay po ng tao ang prioridad. Alam nyo kasi itong tropical depression lang to nagsimula Pero bago pumasok po itong mga kabarsa ng Philippine Area of Responsibility noong umaga ng Linggo, November 2, ay nag-develop na po ito sa isang tropical storm. So from tropical depression to tropical storm, at paghampas po niya dito sa Eastern Visayas at Surigao, ito po ay naging typhoon na. No? A tropical cyclone kung tawagin. At ang Pag-asa ay naglabas na ng kaukulang mga weather forecasts at mga warnings to give yung mga areas na nasa ruta 36 hours para mag-prepare for appropriate disaster response. Ang problema po ay bigla itong nag-develop from typhoon signal number 1 to typhoon signal number 4 agad. Kasi matapos mag-landfall sa Eastern Visayas, yung second landfall po niya sa Borbon, Cebu at about 5:10 a.m. ng November 4, no? At yung subsequent landfall niya sa Sagay City, Negros Occidental at 6:40 a.m. of November 4. Bigla pong nag-red alert.
Yung pong red alert ang highest level of readiness. So sa akin, every responder, 100% na po ang requirement dyan to report for duty and operation shift to 24/7. So yan po mga kabansa ang ibig sabihin ng NDRRMC. Pero hindi natin talaga masabi kung nadala man sila sa evacuation center. Sa nakita po natin, parang undoy effect ito eh. Grabe po nangyari. Bakit? Dahil yung pong ulan, yung tubig na dala-dala ni Typhoon Tino, left a volume of rainfall that comes once in 20 years. No? Kailan ba yung undoy? Mga 2009 po yun eh. Equivalent to more than a month's worth of rain in November. So ito po ay nasaan ang naging problema dito? Una-una, inamin naman ni Governor Pam Balicuato na maraming hindi nag-cooperate mga kabansa. Pangalawa, masyadong bigla ng taas ng tubig. At pangatlo, kung iisipin nyo, kung wala naman sila sa mga sarili ng tahanan, lalo silang walang nailikas. Ang talaga pong problema dito ay nasaan yung 414 flood control projects na worth 26.7 million mula noong 2003, 2004 at 2005 sa panunungkulan ng nakaraang gobernador na si Gwen Garcia. In less than 10 minutes, ang tubig bigla pong my God, lampos tao. Kaya mga tao ay wala nang nagawa kundi lumikas na lang sa kanilang mga bubong. At ang hardest areas po na nahit dyan sa Cebu ay Consolacion, Talisay, Mandawi City, Liloan, and Danao City. Meron po ako isang kaibigan dyan sa Talisay na sabi niya ay, naku, talagang mahal kami ng Panginoon. Dahil sa buong Talisay, mga kabansa, yun lamang hali daw nila ang hindi nabaha. So, Talisay has 21 flood control projects amounting to more than 2 billion. Wala, asa na yun? Asa na yun, mga kabansa? Ha? Ang Konsolasyon, 2.1 billion. Ha? Lahat, maliban sa Danao City, nakatanggap ng 20 cities and municipalities with the most number of flood control between 2023 and 2025. No? 18 dito, 1.3 billion recorded in Mandawi City. Sa Liloan, 5 flood control projects amounting to 400 million. So ano ang tanong? Meron ba talaga? Kasi obviously kung meron ay hindi naman nag-work. Di more or less baka wala nga yan. Ha? So, mula nung siya ay manungkulan, nag-inspection na ito si Pambari 4. Sinasabi niya na almost all flood control structures that were budgeted in Cebu were either ghost projects or substandard. Sinight niya ang QM. Ano ba itong QM? Tingnan nga natin kung itong QM. Meron po tayo rito mga charts, no? QM Builders. Ha? Nakakuha ng 94 contracts worth 7.6 billion. While Quirante Construction Corporation won 43
contracts amounting to 3.4 billion. So, parang halin tulad na ng Cebu ng Bulacan. Bakit nasa Bulacan ang investigasyon? Ha? Halos halin tulad na ito ng Ilocos Norte. Bakit nasa Bulacan ang investigasyon? Both firms, itong QM at itong Kirante, ay owned by members of the Kirante family. Ha? So, eto, may nag-issue pa ng disclaimer. Ang Kirante Construction Corporation, hindi na natin babasahin. Dahil ipapaubaya na natin ito sa mga investigador kung ano talaga ang nangyari dito sa mga flood control projects na ito. Dahil sa mga nakita natin mga litrato, obvious naman. Na wala naman talagang flood control na nangyari. No? So, ayan mga kabansa. Meron na ang disclaimer. Iba raw ang mga Kirante doon sa QM Builders na sila raw ay independent and distinct company. Well, hindi na tayo pupunta dyan sa mga detalya na yan. Ang huli kong pasumali rito mga kabansa ay nasaan na naman ang mga Amerikano? Ha? Pinangalandakan niya ang Libo Teodoro na ang EDCA daw talagang para sa mga HADIR, Human Assistance and Disaster Response. So, Ginoong Gibo, nasa na yung mga kaibigan mong Amerikano? Ha? Dapat ay tumutulong sila magkaganito. Pero sapol at sapol, nadagdagan pa ng 4 na sites ang EDCA, ay wala naman pong katumbas na tulong tayong natatanggap pagdating sa sakuna, disaster o kalamidad. So ang aming puso mga kababayan sa mga Negrenses at mga Cebuano, kikisa po kami sa inyo. At sana naman ay malampasan ninyo ang naging experience ninyo dyan sa kamay ng mga corrupt public officials, corrupt contractors. At halinawa ay magkaroon tayo ng liwanag under Governor Pam Baricuatro. Pam! Kapit lang tayo, ha? Matagal pa. Marami pa tayong daraan ng pagsubok. Pero Gov, nasa iyo ang aming tiwala. Nasa iyo ang aming suporta. Nasa iyo ang aming pagmamahal para na rin sa iyong mga kinasasakupang Cebuano at sa ganun din sa inyo mga Negrense at iba pang mga naapektuhan lugar dyan. Sana naman sa tulong ng Panginoong Diyos ay makaraos kayong lahat sa lalong madaling panahon. Maraming salamat po.